Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo ha. Sa mga ka-coffee natin, nasan kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Hoy, ano nangyayari? Si Harry Roque malungkot, sa totoo lang. Ngayong araw malungkot si Harry Roque kasi parang napipiga na nga siya dyan sa House of Representatives, napipiga na nga siya sa mga investigasyon dyan sa Senado, wala pa siyang kakampi. Sino dapat yung kakampi niya? Eh di si Inday Sara Duterte, ang mga Duterte. Alam mo kung bakit? Yan eh. Taga-kahul yan ng mga Duterte. Taga-kahul ng Digong Camp yang si Harry Roque. Ang masaklap ngayon, siya ang kumahol ng kumahol, ngayon pinapabayaan siya. Kaya feeling ko may friendship over na magaganap dyan eh. Tingnan mo, very vocal si Harry Roque. Kakatanggol kay Digong, kakatanggol kay Inday, kakatanggol sa administrasyon na nakalipas, no? Pero ngayon, sino ang nabubugbog ngayon? Sino ang nakasala ngayon dyan? Sino ang hinahalungkat ang assets, hinahalungkat ang salin at kung ano-ano? Hindi si Harry Roque. Nasaan yung mga kaibigan niya? Wala. Pinapanood siya. Yan. Lesson learned yan, ka-coffee. Lesson learned yan kay Harry Roque. Mukhang ano siya dyan eh. Tawag dyan. Ako, naniniwala ako dyan na naging ano siya dyan eh. Naging tulay siya dyan. Someone above, naging tulay yan dyan. Kasi sino ba nag-utos ng pagpasok ng mga pogo na yan? Diba? And siya yung naging liaison dyan, naging tulay para kausapin yan si Cassandra Ong. Kasi ang nag-hire sa kanya si Cassandra Ong eh. At i-link yan dyan sa Pogo. Kawawa siya ngayon. Pero dapat pagdusahan niya yan. Kasi may papel din siya dyan eh. Nagkapera siya dyan. Yumaman siya dyan eh. O kung napanood ninyo yung hearing, diba? Napakalaki ng inangat ng assets ng Biancham. Wala pang 1 milyon yung assets eh. After a year, naging ilan na siya? Naging 25 million ata, ganyan. O 25 o wala pang 20 million. Tapos, 2018, pumalo ng 67 million. Napakaraki yung halaga na yan. Saan galing yan? So anyway, kailangan niya na mag-call a friend dahil even yung mga colleagues niya dyan sa House of Representatives, hindi siya tinutulungan, no? So balik siya kay Inday, takbo siya kay Inday. Ang problema si Inday, ano din eh, kailangan mo rin ipagtanggol eh. So kung lalapitan niya si Inday, hindi rin magawa ipagtanggol ni Inday dahil isa din itong dapat ipagtanggol eh. So takbo na siya kay Digong. Hindi natin alam kung ano magagawa ni Digong sa mga nag-iimbestiga dyan sa House of Representatives at dyan sa Senado. Pero walang matakbuhan ngayon si Harry Roque. Ano siya ngayon? Pigang-piga. Nakakulong pa siya ngayon sa House of Representatives, sa Zelda dyan. And sabi nga, karma is real. Sige, dito muna tayo ka-coffee. Pag-usapan natin ito. Kasi na-cite in contempt siya, di ba? At si Duterte naman, iniimbitahan din sa pagdinig dahil may mga lumabas din na testigo. Mga persons deprived of liberty, naglabasan din ito, tinuturo nila si Digong. Teka, sunod-sunod ang karma. Sige, isa-isahin na muna natin itong mga karma ng kampo nila. Mga DDS dyan, no? Ang hirap magtanggol, no? Hirap kayong ipagtanggol mga Duterte, no? Dahil naglalabasan yung mga baho ngayon. Nasa headline po ng Inquirer.net, House panel cites Roque for contempt, invites Duterte anew. So, ang tanong dyan, dahil sa nangyari na yan, aattend pa kaya si Harry Roque sa susunod na hearing? Kasi kung hindi siya umattend dyan, sunod-sunod na yan, magtatago na rin yan. Parang ginagawa ni Alice Guo, parang ginagawa ni Kibuloy. Ang tanong din, si Duterte ba, inimbitahan siya, dadalo kaya siya? Definitely hindi yan dadalo. And syempre may courtesya pa rin. Kahit kung ano-ano nang sinabi niya dyan sa House of Representatives, syempre may courtesya pa rin yan, mga mambabata. So hindi nila masyadong ipipressure yan si Digong na i-cite in contempt or issuehan ng sumpina para ipatawag lang dyan sa House of Representatives. So ang pinipiga talaga nila itong si Roque. Former presidential spokesperson Harry Roque on Thursday was cited for contempt and ordered detained for 24 hours for supposedly lying to the Quad Committee of the House of Representatives about why he failed to attend the first hearing dyan po sa Pampanga last week. Napag-usapan natin yan kagabi, na-discuss natin ito ka-coffee, na honest mistake daw po yan. Pero sabi nga ng ilang mambabatas, kung honest mistake yan, i-bear the consequences. Diba? Pagdusahan mo yung consequences na yan. Pero hindi ako naniniwalang honest mistake yan, intentional yan. Sinadyan niya talaga yan dahil ayaw niyang dumalo ng hearing. The contempt order was issued near the end of the nearly 9-hour-long proceedings held by 4 panels which earlier in the day invited Roque's former boss, former President Rodrigo Duterte to the next hearing after 2 resource persons tagged him in the killing of 3 Chinese drug lords at the Davao prison in 2016. No show on August 16.
definitely, hindi naman talaga dadalo si Digong dyan. Eh, baka hirap nga tumayo yan. Paano pa dadalo yan ka-coffee, no? So, ano lang ito eh. To be exact, trial by publicity man ito, in a way, negative ang dating nito sa mga Duterte. Kasi mag-eleksyon. So, apektado sila dito. Sabihin man natin, walang kapuntahan itong investigation na ito. Though, by theory, ang purpose ng investigation na ito ay in aid of legislation. In a way, negative yung impact nito sa kampo ni Roque, sa kampo ni Duterte, dahil apektado yung kanilang winnability, yung chance nilang manalo sa nalalapit na halalan. Si Harry Roque, tatakbong party list yan eh. Nagsabi na siya dyan eh, pero wala pang finale dyan. Manalo pa kaya siya sa nangyayaring ito, sa corruption allegations na ito, sa hindi maipaliwanag na yaman, sa connection niya sa Pogo, mananalo pa kaya siya dyan? So isang malaking challenge yan kung paano siya lulusot sa nalalapit na halalan. Pero kailangan niyang i-push ang sarili niya, kailangan niyang manalo sa totoo lang. Kasi yan ay ang immunity niya. Nakita niya kung paano siya inaapi. Actually hindi inaapi, sinisingil ng mga mambabatas kasi wala siya sa posisyon. While kung nasa posisyon siya, magiging Bato de la Rosa ang style niya. 'Di ba? Pwede niyang i-insist itong immunity, itong parliamentary courtesy na hindi siya isalang dyan sa investigasyon na yan. Kasi in aid of legislation lang naman yung mga investigation dyan, hindi ka makukulong dyan eh. Pero pwedeng magamit yan, mag-take off dyan sa mga investigasyon na yan ng mga future legal cases na isasampa sa'yo. Tulad ng nangyayari sa ginawa ni Risa Ontiveros dyan sa Senado. Negative pa rin ang dating yan. Sirang-sira pa rin ang pangalan nila dyan. Basang-basa pa rin po ang papel nila yan. At sa tingin nyo, malapit na ito matapos? Hindi. Matagal-tagal pa ka-coffee itong investigasyon na yan. Una, mag-election next year. Siyempre, yung mga mambabatas na ito, yan naman talaga ang nature ng politics, kanya-kanyang pasikat yan. Diba? Exposure yan eh. Libreng publicity yan. They don't have to pay any single amount ka-coffee para lang ma-broadcast, mabalita. Diba? So, susulitin nila yan bago mag-eleksyon. Actually, parang kampanya na rin ang datingan yan, pero ganyan ang dating yan, diba? Kukunin nila yung opportunity na yan para mas maging popular sa taong bayan. Which I think is, wala namang masama kasi ginagawa lang naman nila yung trabaho nila by principle, no, in aid of legislation. Negatibo nga lang yung mga napupuruhan dyan sa hearing na yan. So hindi magtatapos yan ngayon, lalo na ngayon na may mga na-open na Pandora's box, diba? May mga susunod, may mga succeeding hearings pa yan at may mga pangalan pa nalalabas dyan. Pangalawa, lumutang na si Cassandra Ong, nahuli na si Cassandra Ong. Si Cassandra Ong ang liaison, ang nagko-connect sa kampo ni Roque, o sabihin na natin kung gobyerno ng mga taga Davao at na mga Chinese. Kasi ang mga Chinese, itong mga involved dyan sa Pogo na yan, sindikato na yan, hindi naman yan directly makikipag-usap kay Harry Roque. May liaison yan eh. At yan si Cassandra Ong. Bata pa yan Cassandra Ong ha. Parang 23 years old lang yan. 23 o 24. Batang-bata pa yan. So itong Cassandra Ong, siya ang kinakausap nitong mga Chinese na hindi talaga kung sindikato ito o basta involved dyan sa Pogo at nakikipag-usap kay Harry Roque. Si Harry Roque, potentially, posible, siya nakikipag-usap dyan sa gobyerno na yan. Saan ba yan nakabase? Yung gobyerno na yan, nagbigay ng basbas sa kanilang operasyon. Ngayon na lumutang na yan, nadjadya na yan si Cassandra Ong, hahaba at hahaba yan. At ang kinakailangan nila, pigain yan si Cassandra Ong para mapangalanan na yung mga dapat papangalanan. So hindi matitigil itong investigasyon na yan. Marami-rami pa, mahaba-habang investigasyon na yan. Nako, lalo na kung dumalo si Digong dyan, mas lalong hahaba pa yung discussion na yan. Isang malaking good luck talaga. The Super Committee composed of the House panels on dangerous drugs, public order and safety, public accounts and human rights is looking into major criminal activities that happened during Duterte's presidency. Huwag natin kakalimutan ang ICC ha, September daw yan. Lumulutang-lutang yan. Naku, ang dami nilang kailangan harapin dyan. Roque was dragged into the investigation after he was linked to the officials of the raided Lucky South 99 Philippine offshore gaming operations dyan po sa Porac, Pampanga, as well as his involvement in a raided house dyan po sa Benguet province where authorities caught 2 foreign nationals. Ang problema ngayon, sige pa rin ng deny si Harry Roque. Samantalang ini-insist nang yan ng mga mambabatas, napakaraming circumstances. Ang alam ko lang kasi ka-coffee sa mga circumstantial evidence,
Alam ko hindi tinatanggap yan, hindi tayo abogado, no? Pero hindi ganoon ka-valid yung mga circumstantial evidence. Ang pinangahawakan kasi ng mga mambabatas ngayon, puro circumstantial evidence na nagkataon, etc. nagkataon. Pero by yung common sense ba? Common sense, alam na alam mo na meron siyang involvement. Pero ang challenge ngayon, paano nyo patutunayan na meron siyang involvement? Nagigets nyo ako ka-coffee? Kasi napakaraming circumstances. Nahuli ang mga opisyal na yan na connected dyan sa Pogo sa bahay niya. Pinapaupad dyan sa Tuba Benguet. Nagkataon lang ba yan? Yan yung tinatawag nating circumstantial. Nagkataon lang ba? Diba? Pangalawa, yung pangalan ni Harry Roque, nandoon sa organizational chart nila na legal counsel nila. Nagkataon lang din ba yan? Yes, circumstantial yan. Pangatlo, yung pakikipag-usap niya sa PAGCOR para humirit sa pagbabayad ng arrears daw nitong Lucky South 99, nagkataon lang din yan, circumstantial yan. Napakaraming circumstances na magsasabi na involved talaga, connected talaga itong si Roque dito sa operasyon ng illegal na Pogo. Ang problema, ang alam ko hindi ako sigurado kung may abogado dito nakikinig sa atin ngayon, acceptable ba ang circumstantial evidence? Kasi ang mga nangyayari na ito, actually, sinasabi ng mambabatas kahapon, parang 8 yan na circumstantial evidence Pero they cannot conclude na totoong, na link talaga siya dyan, may connection siya dyan. Pero kung titingnan natin yung circumstances, hindi pwedeng nagkataon lang Di ba? Yung common mindset natin, yung common thinking ng tao, ordinaryong tao, makakapag-conclude tayo na totoong may involvement siya dyan. Pero ang batas natin kasi, I'm not sure hindi ko sinasabing ito yung absolute na tinatanggap ba itong circumstantial evidence. Pero, regardless kung tinatanggap yan o hindi sa korte, sirang-sira ang pangalan ni Roque dyan. Ay may impact yan sa kanyang winnability sa nalalapit na halalan. I hope nagigets nyo ka-coffee yung gusto kong i-point out, no? Kasi ang dami circumstances na involved siya, pero todo deny pa rin siya. Technicalities. Legal technicalities. Roque was dragged into the investigation after he was linked to the officials of the raided Lucky South 99. Actually, yun nahahalungkat nila ng mga records, yung mga financial statements ng mga kumpanya ni Harry Roque. Ano lang yan? Tip of the iceberg lang yan, ka-coffee. Napakarami pa yan na hindi declared. Napakarami pa yan na nakatago sa kung kani-kanino. Ano lang yan? Gapino pa lang yan. Maliit na bagay pa lang yan sa assets ni Roque. Yung mga nabubulgar dyan sa House of Representatives. Yung declaration niya na 124 million pesos lang yung assets niya. Imposible. Hindi lang yan 125 million. Yan lang ang declared dyan. Napakarami pa yan na nakakubli, nakatago, nakapangalan sa kung kani-kanino. Mahirap-hirap yan, ka-coffee. Mukhang madidiretso sa kulungan ito. Sa mga nangyayari kung ipupush lang, ipagpapatuloy nitong House of Representatives ang kanilang investigasyon at that phase, nako, sigurado may makukulong dyan. Earlier in the hearing, House Senior Deputy Speaker and Pampanga Representative Aurelio Gonzalez said they were extending another invitation to Duterte in the spirit of fairness in light of this very serious and sensitive development. Pero hindi yan dadalo, huwag nyo nang i-push yan. Hindi dadalo si Digong, never dadalo yan si Digong. Actually, wala nga tayo makitang suporta I was hoping na magpo-post man lang itong si Inday Sara Duterte, itong kampo ni Digong ng suporta, statement of support dito kay Harry Roque dahil hindi mo natin maikakailan na pinagtanggol sila ng ipinagtanggol ni Harry Roque pero not a single statement. Wala tayong makita na ipagtanggol. Tulungan nyo man lang itong kasamahan ninyo, yung attack dog ninyo, itong barking dogs ninyo na ipagtanggol. Simple statement lang yan. Wala di ba? So ang nangyari dyan, malaking lesson niya kay Harry Roque, nilaglag ka ng mga kakampi mo at ngayon ikaw ang humaharap sa musika. Diba? So sana matuto siya dyan. Ayan, kahol ka ng kahol against PBBM, kung ano-ano mga bintang, ang daming aligasyon at kung ano-ano pa ayaw na tumigil. Ngayon, ayan, bumabalik na sa inyo. Dahil karma is real. O ngayon, alam niya na kung sino yung totoo niyang kakampi. Sige, bash pa more. Tingnan mo nangyari. Tingnan mo yung consequences. O siya, anong komento nyo, anong opinion, anong reaksyon, lagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, please follow and like sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click lang po ng subscribe at hit nyo na rin ka-coffee yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!